Magandang araw mga ka-solar. So finally today, officially nag 3 months na sa atin itong si One Solar na setup natin. So ito ay 6 kilowatt na toroidal hybrid inverter na meron tayong apat na piraso na 725 watts na Jinko panel dun sa itaas. So for this video, bibigyan po natin ng feedback after 3 months kung kumusta ba. Kumusta yung experience natin kay One Solar after 3 months. So ano yung mga na-experience ko at ano yung mga downsides sa solar inverter na to. So, sige, tara. Una nating pag-usapan first is, kita nyo to. Yung battery ko kasi, DIY lang siya. So, supposedly, tig 120 ampere yung kada isang cell, pero refurbished kasi ito, no? Di talaga to brand new. So, mga around 100 ampere lang yung total capacity niya as of the moment. Tapos, nakaka-cause siya ng mga performance issues kasi nga, kahit malaki yung capacity ng ating inverter, parang nababottleneck siya ng ating battery. So, parang ganun. So, nakaka-apekto siya sa performance natin. So, pinakauna ko na parang reklamo or downsides na nakita ko sa One Solar na inverter na to is first, yung kanyang AC input or yung kanyang pagiging hybrid inverter. Kasi nga basically, yung mga AC input po ng ating mga hybrid inverter, supposedly, it works as an internal ATS na kapag, for example, nag-overload ang mga loads natin, lumagpas ng 6 kilowatt or pumalya si One Solar, yung inverter niya, supposedly, iba-bypass niya iyon at ibibigay yung load sa grid. So, parang ganun dapat. However, ito yung pinaka hindi ko magandang experience sa kay One Solar. Ang kanyang internal ATS, kapag pumalya si inverter, hindi niya nalilipat o nababypass kaagad dun sa grid. So in that sense, nagkakaroon kami ng around 1 to 2 minutes of brownout. Kasi nga, supposedly kapag nag-fault siya or nag-overload, dapat bypass niya agad sa grid, pero hindi. What happened is that, brownout kami. So it took around 1 to 2 minutes kasi kailangan niya mag-restart doon pa bumabalik ang aming kuryente. So, it's not a pleasant experience kasi nga, meron kami mga critical na loads. Tapos, basically, no, importante naman talaga na continuous ang kuryente nyo sa bahay. So, yan yung pinakauna kong hindi maganda na experience. Kaya nga, napagdesisyonan ko na lagyan siya ng external ATS. Kasi nga, as of now, na meron na siyang external ATS, hindi na kami nakarely sa kanyang AC input. So, kita nyo naman, tinanggal ko siya, no? Wala yung AC input na nakalagay. Hindi na siya pumapalya. So, bale, kapag nag-fault or hindi kaya ang load, laking tulong ni ATS. Kasi hindi na kami nakaka-experience ng brownout. So, tuloy-tuloy na yung supply ng aming kuryente kasi nga, hindi na siya dumadaan sa inverter. Kasi hindi working ang kanyang, or hindi naman sa hindi totally working, pero hindi siya working as expected ang kanyang AC in. Yung kanyang bali, yung parang internal ATS mechanism na bypass pag-transfer niya dapat. So, yun yung pinakauna kong unpleasant na experience kay One Solar. So, pangalawa naman, itong si One Solar, supposedly 6 kilowatt toroidal low frequency inverter. So, 6 kilowatt yung kanyang rated continuous capacity power at meron siyang surge handling of up to 3 times its rated output. So bale mga around 18,000 watts. So 18 kilowatt dapat for 3 to 5 seconds yung surge handling niya. Pero meron ako na notice, kapag meron kami mga malalaki na load, makikita naman dito, no, sa screen yung percentage kung ilan na yung overall load sa bahay. So pinaka-maximum o pinakamalaki ko na nakita is around 50 to 60%. Hindi naman talaga namin na ma-maximize yung 6 kilowatt kasi hindi naman gaano karami yung load dito sa aming bahay. So, yung experience ko is that kapag meron kaming mga malalaki na load, lalo na yung mga hindi mga clean na load, no, kagaya na lang ng mga induction cooker, yung mga electronics na mga load, pumapalya siya, namamatay siya, o bali para siyang nag-o-overload. Tapos nagre-restart siya after 1 to 2 minutes. So again, it results na nawawalan kami ng kuryente panandalian kasi nga hindi niya kaya yung parang yung start up o parang ganun. Pero hindi ako sure kung sa inverter ba yung fault
or sa battery natin na siyang nagba-bottleneck sa kanya. So, parang ganun siya. For example na lang, pinakamalaki namin na load, no? Single load for appliance is, think yung induction cooker namin sa loob. So, electronics kasi yan siya eh. Tapos, heating material pa. So, maabot talaga siya ng mga lagpas 1 kilowatt. Pero meron pa yung surge kasi electronics nga. So, may times na kapag nalakasan namin siya at start up, para siya nagpo-fault, nag-off, tapos restart na naman. Tapos pagkatapos niya mag-restart, na-handle niya na yung load. Pero yung unang beses na gamitin namin is nagpo-fault siya, nag-off talaga siya. So parang ganun. And then meron ding times na di ko alam, bigla na lang siya nagba-battery voltage low or nagba-battery voltage high. Kahit naman hindi naman low bat yung battery or hindi naman masyadong mataas yung battery voltage. Nakaset kasi to up to 56 volts lang yung charging voltage namin. So, pag check ko sa fault record, nakatatak na siya, battery volt high or battery volt low, yun yung nagkukos ng fault. Kasi kapag nag-fault to si One Solar, magre-red to, fault, tapos iingay yan, parang alarm. So, parang ganun. Maraming times na pumapalya siya, na yan ang nangyayari. Pero, since nung nag-install ako ng external ATS, wala na kaming problema doon kasi kapag nag-fault or pumalya si inverter, diretso naman niya na bypass or switch to grid priority. So, di na kami nawawala ng kuryente in that manner. So, na-solve ko na yung pinakauna ko na unpleasant experience ni One Solar, which is yung AC in niya, na hindi talaga siya gumagana as internal ATS or hindi, not working as expected. Tapos, downsides lang din kasi wala na akong AC in dito, papunta ng rainy seasons, no? So, pros naman ni AC in is na-charge niya ang battery if walang solar kasi nga umuulan or bumabagyo, so parang ganun. Pero sige na lang kasi nga hindi talaga siya working yung AC in niya, bali yung pag bypass mechanism niya papuntang grid if hindi na kaya ni One Solar inverter. Pero if you think of it, 6 kilowatt naman talaga yung rated capacity niya, pero bakit siya pumapalya when our loads is just around 3,000 or 3 kilowatt to 3.5 kilowatt at maximum lang. Hindi naman kasi gaano masyado marami yung loads dito sa bahay. So yun lang guys. Tapos with regards naman sa harvest niya, which is ito yung pinaka-importante. So in regards to harvest, mayroon akong na notice sa kanya. So bali ganito. So time check, alas 12 na ng tanghali. Tignan natin ang harvest. So you can see 76.3 volts tapos 34.2 amperes. So kung i-multiply po natin yan, tingnan nyo, 76 times 34, 2,584 yung harvest natin as of 12 PM. Yung panel po natin is 4 na piraso na Jinko 725, so that's around 2,900 watts. So meron lang tayong dina-harvest na around 316, di ba? So close naman yung harvest niya, pero tignan nyo, yung nagcha-charge po sa ating battery is at 56 volts charging voltage, 26.9 amperes lang. So kung i-multiply po natin yan, 56 times, let's round it up na lang, 27, 1,512 lang yung ating nagcha-charge sa battery. Pero kung titignan natin yung ating load, that's 435 watts. So i-add natin 1,512 plus 450 watts, round up na lang. So that's around 1,962. So kung i-check po natin, meron po siyang 500 watts na missing na hindi na bibigay either sa load or na-charge sa battery. So ganito talaga itong mga toroidal low frequency inverter kasi nga old architecture po siya, hindi siya ganun ka efficient sa kanyang pagcha-charge sa kanyang MPPT kasi nga kahit yung harvest natin is optimal naman, nabibigay din naman yung expected or near as expected sa ating panel, solar panels. Yung iba na harvest papunta sa load,
At yung iba, dito naman sa charge. Pero again, as you can see naman sa ating computation, meron po siyang deficit na around 500 watts na hindi natin alam kung nabibigay ba sa load or napunta ba dito. Pero as of now, hindi siya nakikita natin sa calculation. So, ganyan talaga siya kasi hindi siya as efficient as compared sa mga ganito na mga inverter, high frequency, mga modern architecture na efficient talaga siya sa pag-harvest na makikita nyo, matitrace nyo talaga na yung na-harvest nyo is either napupunta sa load or na-charge sa battery. So, supposedly po, yung 500 watts, kasi nga, yan lang yung load natin, dapat napupunta dapat dito sa battery. Pero, di natin alam. Pero nadidetect naman siya ni MPPT natin kasi nga, as you can see naman dito, no? Meron naman talaga. So, yun talaga ang downsides kapag low frequency. Old architecture kasi siya. So, after 3 months, sa continuous running siya, no, hindi naman to nag-off namin. Ito na yung na-harvest namin so far. We're at 628 kilowatt hour na. So, malaki na rin yung natipid namin kay One Solar kahit naman marami kaming mga reklamo dito, no. So, yun lang guys. Binibigyan ko lang ng idea yung mga gusto mag-solar, kung nakukonsider nyo ba tong One Solar na inverter. So, when I bought this, around the time, before pa sa Iran War, it's around 30,000 plus shipping na. Pero, if you think about it, ito yung kasi yung beginner mistake ko, no? So, you gotta learn from somebody else's experience. Akala ko kasi noon, si One Solar yung pinakamaganda na inverter kasi nakikita ko meron siyang dual PV input. So, parang ganun, mataas yung charging current, 80 amperes. So, parang ganun. Pero, as I later on continued doing solar or research, may na-realize ako, mas mabuti pala if nag-high frequency inverter na lang ako, hindi low toroidal. Kasi first, yung pag-configure mo ng panel is mas mahirap, mas mataas yung current. Kaysa sa iba, for example, high frequency, mataas yung VOC max. So, pwede ka mag-series ng ilang panels. Ito kasi kay One Solar, maximum of 2 lang kapag mataas yung VOC. So, hindi talaga advisable. Kailangan mo kung mag 2S2P. So, mas complicated yung configuration of panels niya. Tapos, beginner mistake lang din, share ko na lang para may matutunan yung iba na mga nagpaplano na mag-solar. Kung kinikonsider nyo ba si One Solar, actually, yung price nito, as of now, I think around 30,000 pa rin. 30 to 35, I think. Pero if you look at the current market, meron namang magaganda na mga same tier level. So, around mid-tier kasi to, no? Tier level na mga inverter, kagaya ni Anern, or yung iba na mga high frequency. Sa 30,000 mo, for example, kay Anern, meron ka ng Anern nga S12,000 or 12 kilowatt na inverter. So, malaki na yun. Meron siyang dual MPPT at meron pang magagandang mga modern features. So, if naka-research lang ako noon, hindi ako parang na-excited kasi ako, no? Na ito na bilhin ko. So, yun yung nangyari, kaya nag-settle na ako dito sa One Solar. Pero, nung nagamit namin na experience, meron na ako mga unpleasant na mga experiences. Pero, okay naman siya running so far. Naagapan naman ng mga pang-relieve na mga materials. For example, itong external ATS insulation. Pero, if babalik ako sa oras, parang ganun, I could have settled for a high-frequency inverter imbis of a low-frequency toroidal inverter. At the same price range. For example na lang, no, si Anern S12,000, maganda na kasi 12 kilowatt yung capacity, tapos dual MPPT, mataas pa yung VOC max, tapos up to 15 kilowatt of PV yung pwede niyang i-handle. So parang ganun, mas maraming features, maganda modern features, at the same price range, kung alam ko lang. So, di na sana ako nag-One Solar. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo in this video regarding my personal experience regarding One Solar inverter. Pero okay naman siya. It's working as intended naman. Na somehow, nag-ROI din naman kami sa na-harvest niya na solar energy. Pero, it's not as efficient as what I expected it to be. So, parang ganun. So, I could have settled for something better if only I have known about it. So, parang ganun siya. So, yun lang guys, and I'll see you in the next one. Bye-bye.